Ako si Robby, walang nagpapaaral sa akin, pero nag-engineering. Kaya tara, samahan niyo ako. Ito na nga pala yung update sa mga requirements na pinapapirma namin. Sa wakas nga at makalipas ng ilang araw na pabalik-balik sa school. Heto, patapos na rin. Ganito nga pala katrabaho maglakad ng application for graduation. Kasi parang pakiramdam ko, ayaw na talaga kami paalisin dito sa TUP. Sabik pa naman itong tropa ko na makalaya na. Pero sana raw bago mangyari yun, patagpuan nyo nga muna raw dito yung mamahalin niya. Jowa na talaga. Payment na nga lang pala yung kulang namin dito para makausad na. Yun na nga rin yung huling step para masecure na natin yung slot sa Soler. Pero yun, kung makakapasa sa final exam this week, kaya titid na muna natin. Sa kabilang banda naman itong si Kabutay na ayos na rin yung final manuscript para mapa-hardbound. Kakailanganin kasi namin ito para sa university clearance. Pagka uwi ko naman, may sisingit ulit tayo na load schedule for temporary supply. Tinawag nga siyang temporary kasi may hangganan. Kagaya nung relasyon nyo na hindi rin naman nagtagal. Biro lang. Under construction pa lang kasi ito, kaya temporary supply lang muna para sa ginagamit nilang equipment sa site. Medyo rush nga rin pala ito na hindi naman kaso. Yung mga ganito kasi wala pang 10 minuto yung kinakain na oras. Pinaprint ko na nga rin agad yan para may padala sa client. Na siya naman na ang bahala para masaynan. Maraming salamat sir. Pagkatapos naman umakyat na ako para silipin yung pinamana sa ating clock tester na isa nating kabarong electrician. Shoutout nga pala sa iyo sir. At tinupad mo yung isa sa mga dati ko lang pinapangarap para tuloy akong bata dito sa sobrang saya. Isa lang naman kasi ito sa mga pinapangarap ng mga kagaya kong electrician. Yung presyo kasi nito hindi lang din basta-basta. Halos katumbas na nga rin to ng iPhone kung ikukumpara. Kaya ganoon na lang din yung pag-iingat ko dito habang nililinis siya. Hindi kasi talaga ako makapaniwala. Kaya dito pagkatapos linisan, tinabi ko muna siya sa loob ng apardo para hindi madumihan. May pasok pa nga pala kami ngayong hapon. Huling araw na rin to para sa isa naming subject. Pero bago yan, pumunta muna nga kami ng register para ipasa yung application for graduation. Sobrang excited nga dito ng tropa nating chick boy. Random ko talaga yung giga niya na makalis na. Habang ako naman hindi mapalagay na baka mamaya umaasa lang. Kaya dito tinanong ko si ma'am kung secured na ba talaga o may posibilidad na bumagsak pa. Banggit naman ni ma'am na binabawi pang araw yan kung magkataon na masingko. Kaya kailangan pa rin talaga mag-aaral. Bigla tuloy akong kinabahan. Hindi pa naman na ako nag-aaral dahil mas nakatuon sa mga sideline. Mapapa-overthink ka na lang talaga. Shoutout nga pala dito kay ma'am na napakabait. Kasi kahit anong oras na, nahabol pa rin kami. Maya-maya naman mukhang nakabawi na nga tong si chick boy sa akin. Kasi ako naman yung napag-tripan. Tinawag mo naman tong si ate para magpa-picture. Sobrang nakakaya tuloy. Kaya kung mapapanood nyo to, ako na po yung hihingi ng pasensya. Bali ito nga pala yung room namin. Mukha nang malamig pero kapag nasa loob ka na, para ka nasa incubator sa sobrang init. Wala kasi talagang electric fan kahit isa. Kaya minubuti ko na nga lang dito na magdala. Total last day naman na. Nagbaon lang naman ako ng clip fan, inverter at baterya na mabisang lunas na sa init. Naisip ko nga na sana noon ko pa pala ito ginawa. Di sana hindi na tayo lagi umuwi ng basang-basa ng luha. Biro lang. Kinagabihan naman may dalawang plano tayong ipa-finalize. Bali itong isa yung pinakita ko noon sa video ko na ngayon pa nga lang matatapos. Pag mga ganitong proposed project kasi asahan mo na marami revision sa interior design kaya dapat natin mag-adjust. Kaya bilang isang electrical designer, coordination talaga yung pinaka-importante lalo't na during designing phase. Lagi nga rin ako nanghihingi ng update dito kung may mababago ba. Para kung sakali, isang edit na lang. Bago nga pala ang lahat. Shoutout nga pala sa architectural firm na to. Wala kasi talaga ako masabi sa sobrang ganda ng likha nila. Mas ginanahan tuloy ako mangarap para balang araw ako naman yung mag-aabil ng services nila. Pagkatapos ko naman ito ma-finalize, pinarush na nga rin ni RK nakaraan na kinutan ko sa bus kung napanood nyo. Bigla tuloy ako nagulat. Akala ko kasi sa mga susunod na araw pa ito kakailanganin. Hindi naman kaso yan sa akin pero may final exam kasi ako bukas sa pausis. Wala pa naman ako review kahit isa. Kaya acceptance na lang talaga. Wala naman ako ibang choice kundi tapusin to. May isang salita din kasi ako. Lalo na kapag nabitawan ko ng sabihin na kaya ko. Hindi pa naman na ako nakatanggi. Lalo na kapag may tiwala na sila nakakayanin mo. Yun nga rin yung isa sa mga sikreto ko. Kaya karamihan sa kanila ng mga nagawa ko ng successful project na ako pa rin yung binabalikan. Bali natapos ko naman to ng isang upuan lang. Kaso ang resulta, wala talaga akong review kaya kinabukasan tinanggap ko na lang. Wala kasi talaga akong nasagot sa exam. Ito pa naman yung pinakamahirap na subject sa lahat. Piling ko na nga lang na sana sumabit ako. Pero kung hindi, mapapasama tayo sa removal exam. Pagka-uwi ko tuloy, breakdown malala. Nasa huli nga naman talaga ang pagsisisi pero wala na tayong magagawa. Basta ang mahalaga, kumita tayo ng pera. Buti pa tong sinabatang henyo at kabuti mukhang surpass na. Sa sobrang saya nga dito pa talaga sa baba ng dorm naghaharutan. Kinabukasan naman may celebrate na rin natin sa wakas yung pagkapanalo namin sa thesis. Top 1 kasi kami sa electrical engineering department at top 2 naman akong best in presenter in all engineering department kaya nakatanggap tayo ng cash prize. Hindi ganun kalakihan pero sapat na para magpakain sa mga kapatiran. Dito nga dumaan muna tayo ng SM para sunduin si Nakapeng Matapang at si Billy Jones. Mga tropa nga natin to since day 1. Luneta nga pala yung gabi natin. Best spot nga kasi ito lalo na kung usapang picnic. Mamaya makikita
nyo kung bakit. Tabi-tabi nga rin yung mga galaan dito, kaya sa mga nagbabalak mag-date, talagang highly recommended. Malapit pa sa museo, kaya kahit sino, mapapasana all. Walking distance lang pala to, kaya after 3 hours nakarating din kami. Kaso't mukhang under renovation nga to sumasayo na tubig, sayang ipapakita ko pa naman sana sa inyo. Ito nga pala yung mga dormis family namin na pumunta ngayon. Syempre hindi mawawala tong si Boy Baka na tamang flex na naman, pang thirst trap sa Instagram. Habang ito namang si Genius na Cavite, feel na feel yung moment, yung mga oras na yan. Maya-maya lang din, dumating na rin yung best thesis advisor namin na si Sir CJ. Nakalahuna naman, pati yung mga pagkain, dumating na rin. Ito nga pala yung mga in-order namin sa halagang 2,000 lang. Kung mapapansin nyo nga, sa halaga na yan, sobrang dami na. Parang kasya na kasi dito yung 3 pamilya. Sa isip ko tuloy, kumikita pa kaya sila. Ultimo kasi itong si Genius ng Cavite na pagod nakakabuhat sa dami ng dala. Ganito nga pala karami yung mga pumunta ngayon. Karamihan naman dito, mga junior namin na engineering din. Sa tagal na nga rin namin magkakadom, naging magkakaklose na rin. Mga iidin kasi yung mga iba dyan at meron ding civil. Sa mga mahilig pala sa pogi dyan, reto ko na tong si Isner. May itsura kasi talaga, para magamit na. De, biro lang. Ganito nga pala karami yung halaga ng 2,000. Tingin pa nga lang talagang mukhang masarap na, kaya si Sir CJ dumagit na ng isa. Di nga rin ako makapaniwala, kasi may mas isasarap pala to kapag sinama ako sa handa. Biro lang. May mararating pa pala yung 2,000 sa panahon ngayon. Tapos complete package pa. Nanguha naman kami ni Anthony dito ng libreng pakape. Papamigay kasi sila na hindi naman namin alam kung bakit. Hanggang sa maya-maya, sinimulan na nga namin yung pinaka-main event ng araw na to. Tagal ko na nga talaga tong pinaplano. Manalo man o matalo, magpapakain at magpapakain pa rin ako. Malapit na rin kasi kami umalis. Kaya kahit sana sa mga uling sandali, magkaroon man lang kami ng unting salo-salo para makapag-banding na rin. Dahil yung mga ganitong pagkakataon, minsan lang din mangyari. Tulad neto, may nabubuo ng love story. Sana all na lang talaga. Kaya hanggat maaari, bawat oras dapat sulitin natin. Lalo't may mga bagay na hindi na natin kaya maibalik pag napaglipasan na. O siya, hanggang dito na lang muna. Sa next video na lang natin ikukwento sa inyo kung paano muntik ako masira ng maling desisyon sa buhay. Napakaraming ang lesson dun. Kaya abangan. Salamat!